mapagpala po namin Diyos, aming ibinabalik ang pinakamatas na papuri at pasalamat sa inyo sapagkat kami po'y ginising sa umagang ito upang muling aming parangalan ang dakilang pangalan. Aming pong dalangin ay patuloy po kaming samahan sa aming pong 40 days of prayer. Maging maayos ang aming pong mga signal upang ang mga kapatiran ay patuloy na makapakinig ng mga butil ng katotohanan. Pagpalain po kami at maranasan namin patuloy ang inyong presensya sa banal na pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Marlon, at salamat, Brother Danny, sa inyo pong pagbasa ng banal na kasulatan. Kahapon po ay day 20 tayo, no? October 31. At ang topic natin kahapon patuloy pa rin sa chapter 6, yung about sanctified life, no? Ay si Daniel ang halimbawa ng sanctified life. Yun po yung ating Daniel, an example of a sanctified life. At ang nag-lead po sa ating kahapon, yung Angeles Worship Center, through the leadership of Pastor J.L. Aguarin. Salamat po sa inyong muli. Ang speaker natin ay si Angelica Bravo. Ang galing po ng kabataan sa kanyang pagkakadescribe nung chapter na yon. Naglagay lang po siya ng 3 puntos sa atin based po sa kanyang reading. Medyo mahaba-haba po yung reading na yan, no? Pero kanya pong sinamarize yung reading ng 3 puntos na makikita po nyo doon sa ating pong reading ng chapter na yan, ng Counsels for the Church. Ang unang puntos na kanyang ini-highlight ay faithfulness amidst temptation. So yun po yung una. Number 2, daily communion with God or consistent communion with God deepen our relationship with Him. And then number 3, courage for witnessing for God. So Daniel boldly stand for the truth. Yun po yung pagkaka-describe niya kahapon. So ang lahat po ng points na ito ay nandoon sa kanyang reading, at meron pa po tayong iba pa pwedeng makita pag binasa po natin yung chapter na yan, yung section na yan, mga kapatid. At meron po tayong 3 schedule na meron po magre-reflect din sa kanilang reading i-enhance yung pong ating pong ginawang pag-aaral kahapon. Nandiyan na po ba si Pastor Ramel? Pastor Ramel? Yes po, Pastor. Yeah, Pastor Ramel Mendoza. Salamat po. Can you share with us your reflection also? Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating pong Panginoon sa ating pong ginagawang 40 days of prayer. So ang aking pong nakita na reflection dito po sa buhay ni Daniel na isang halimbawa ng banal na buhay, ano po, ay una, yun pong pagpipigil sa sarili, bunga ng matatag na pananampalataya. Paano ko po nasabi? Sapagkat dahilan po sa doon po sa chapter 1, nung sila po ay inalok ng mga pagkain, kanya po itong tinanggihan, ano po, kung ating po natatandaan. Kaya nga po, ang sabi po dito, ang buhay ni Daniel ay isang inspiradong halimbawa ng kung ano ang bumubuo sa isang banal na karakter. So ito naman po talaga ang ating pong hinahanap, yung patuloy tayo maging banal sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa atin pong babasahin, ang mahigpit na pagsunod sa Diyos sa batas ng kalusugan ay kapakipakinabang sa malusog na katawan at isipan upang maabot ang pinakamataas na pamantayan at moral, intelektual, karunungan at lakas na mula sa Diyos. Dapat mayroon tayong mahigpit na pagpipigil o yung temperance, sa ating gawi ng buhay. So dahil nga po doon, ay napanatili po ni Daniel, napakaganda. Napanatili po ni Daniel yun pong pagiging banal na buhay, dahilan nga po siya po ay mapagpigil sa lahat po ng bagay. So yun po yung number 1 na nakita po dito. At pangalawa, ay hindi po siya basta-basta natitinag sa matitinding mga pagsubok. Ang Daniel chapter 5 po, mga kapatid, ay mayroon pong sinasabi tungkol sa chapter 6, na si Haring Dario po ay nagtalaga ng 100
20 na mga satrapa. Ano po? Ito po yung mga gobernador. Ito po yung mga leader sa bawat bayan o bansa. Isa po doon si Daniel. Ito pong mga ito ay galing po sa Media at Persia. Ano po? Si Daniel po ay galing sa Israel. So iba po yung kanyang kinalakihan, iba yung kanyang kultura, at siya po ay kinainggitan. Ano po? Sapagkat taga-ibang bayan po siya, ay hindi masaya yung kanya pong mga kasama. Yan po ang nakita ko dito. Ano? Dahil po doon, ay hinahanapan siya ng mali upang pabagsakin, upang tanggalin. Ano po? Sa pwesto. Dahil walang makitang kapintasan ang mga taong ayaw kay Daniel, nagsisilos kay Daniel, mas tumindi ang galit ng kanyang mga kaaway. Yun po ang nakita natin na to laban sa kanya. Sila ay napuno ng sama ng loob dahil nga po walang mahanap na mali sa kanyang moral na karakter o sa kanyang tungkulin na maaaring pagbatayan ng reklamo. Wala pong maireklamo kay Daniel. Ano po? Dahil nga po nabuhay siyang banal, mapagtiis, mapagtimpi. Kaya ang mababasa nga po natin sa Daniel 6:5, kaya't sinabi ng mga taong ito, wala tayong mahanap na dahilan maliban o liban kay Daniel. Maliban kung ito ay tungkol sa batas ng Diyos o kanyang Diyos. So doon po sila makakakita ng mali. Ano po? Humanap po talaga sila. Kaya gumawa po sila ng batas na bawal pong lumapit sa ibang Diyos ng Media at Persia o manalangin sa loob po ng 30 araw. So napakahaba-haba na po nun, ano? So tayo nga po dito, mayroon tayong 40 days of prayer na ating pong isinasagawa. Ay tayo po'y nag-i-enjoy. Ano po, lumalakas po ang ating pananampalataya. So si Daniel, hindi po niya kaya yon. Yung pong 30 araw, kaya ang ginawa po niya, siya po ay lumapit po sa ating pong Panginoon. Ano po? Kanya pong ginawa ang kanyang tungkulin sa oras po ng pananalangin. Siya ay pumasok sa kanyang silid at yung kanya pong mga bintana, sabi po dito, nabuksan po niya yung pong patungong Jerusalem. Inialay niya ang kanyang mga kahilingan sa Diyos, sa kanyang mga pagkilos, walang takot. Sabi po dito sa ating pong topic, walang takot niyang ipinapahayag na walang makalupang kapangyarihan ang may karapatang humadlang sa kanya, sa kanyang Diyos at sabihin sa kanya kung kanino siya dapat manalangin o hindi. So yan po mga kapatid, ang ating po nakita na talagang dahil nga po sa pagtitimpo po niya, ay naging matapang po siya na ipahayag. At ang kanya pong prinsipyo, walang makalupang hahadlang. Ano po, kundi ang Diyos, paglingkuran po natin. So ganun din po, kung paano pong si Daniel, na ang Diyos na pinaglilingkuran, ganun din po tayo. Mabuhay po tayo na may kabanalan, katulad po ni Daniel, mapagtimpi, yan po upang tayo po ay magkaroon po ng kasayahan, kapanatagan sa kabila ng mga pagsubok. Yun lamang po at magandang umaga. Salamat, Pastor Ramil. Amen. Alam niyo po talagang pag tinignan niyo po yung emosyon o yung pong yung istorya na yan, may emosyon yan. No? Talagang hindi ho madali yan, mga kapatid. Talagang mabigat na pagsubok po yan. At mayroon pong banta ng kamatayan. Time will come, tayo mga faithful na naglilingkod sa Panginoon, yung ating pong pagiging konektado sa Panginoon ay masusubok din po tayo. Yan po ang ating i-discuss mamaya sa Florida District po ang maglilid mamaya. God tests those whom He values. Yan po ang ating pong topic mamaya. Sige, salamat po Sir Romil. Pastor Marlon. Kung atin hong titingnan yung kasaysayan nito na buhay ni Daniel, sa kanyang puso ay naniniwala siya doon sa kasabihang, let God be God. Pinayayaan niya na ang Diyos ay maging Diyos sa kanyang buhay. Bagamat mahirap yung sitwasyon na kanyang hinarap, ay talagang hinarap niya ito ng buong tapang at pananampalataya sa Diyos. Yung ginawa niya na siya ay patuloy na nanalangin sa harapan ng bayan ay nagpapakita ng katapangan at pananampalataya. Actually, pwede niyang gawing isara na lang yung bintana. Sabi naman ng Biblia, papasok ka sa silid at huwag mo ipakita. Pero siya,
buhay na niya yon na nakikita siyang nananalangin. Pero kahit na mayroong banta sa kanya ay hindi siya natakot at siya'y nagpatuloy sa kanyang buhay na yon. Kaya yung number one na nakita ko dito, kanyang practice ay buhay, yung kanyang buhay ay buhay na ng hikayat. Yung kanyang buhay ay nakapanghikayat sa isang napakataas na tao na si Dario, na ito isang hari na mahirap impluensyahan, pero siya na-impluensyahan ni Daniel sa kanyang buhay. Kaya nga nung siya ay doon ay ipapatapon, doon sa yungib ng mga leon, ay mayroong pananampalataya itong hari na siya ay makakaligtas sapagkat pinabayaan siyang ipasok doon at ang sabi ay, "Thy God whom thou servest continually, He will deliver thee." Doon sa salita ng hari na ito ay nagpapakita na mayroon siyang pananampalataya sa Diyos ni Daniel na siya ay ililigtas. Kaya yung buhay niya ay buhay na nanghihikayat. At ang pangalawa, yung buhay niya ay buhay na malapit sa Diyos na nagbubunga ng mirakulo sa buhay. Sapagkat doon sa pagkakataong iyon na siya ay ilagay sa yungib ng mga leon, ang isang taong itatapon doon ay walang kabuhay-buhay pagdating niya sa loob ng yungib sapagkat nandoon yung mababangis at gutom ng mga leon. Kapag ikay itinapon doon, siguradong ikaw ay mamamatay at ikaw ay kakainin ng mga leon na ito. Subalit nung umaga na tawagin siya ng hari, yung pagbalik ng hari doon ay nagpapahiwatig at nagpapakita na naniniwalang si Daniel ay niligtas ng Panginoon. Kaya madaling araw, ang sabi doon, early in the morning ay pumunta yung hari at sumigaw siya sa pangalan ni Daniel. Ang sabi roon ay, "Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions?" The voice of the prophet was heard in reply, "O King, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth." So ito pong buhay ni Daniel sa loob po ng mga leon. Nasa halip siya ay paglurayin at patayin at kainin, ay nakaligtas siya sa mga pangil ng mga leon sapagkat ang Diyos ay nagsugo ng anghel. So yung isang sanctified life, at kapag ipinagkatiwala mo ang buhay natin sa Panginoon, kahit ano na mangyari doon, mamatay kung mamatay, mabuhay kung mabuhay, at tinahayaan natin ang Diyos natin ang mangyari yung kanyang kalooban. Kaya yung buhay na malapit sa Diyos ay nagbubunga ng mga mirakulo sa buhay. Miracle na siya ay hindi ginalaw ng mga leon at siya ay patuloy na buhay. Kahit sumigaw siya at narinig ng hari, at ito'y nagbigay ng kaluguran sa hari. Ang buhay ni Daniel sa panahon na yon ay masasabi po nating napakalalim ng kanyang ugnayan sa Panginoon. Na kapag ang ugnayan natin sa Panginoon ay ganun kalalim, maraming mga miracles tayong mararanasan at yung mga miracles na yon ay magiging witness sa iba pang mga taong nakakasalamuha at nakakakita sa atin. Doon sa bandang huli, kung atin titingnan mga kapatid, noong naiutos ng hari, dito ang sabi dito, "And the snare which his enemies had laid for his destruction proved to be their own ruin. At the command of the king, they were cast into the den, and instantly devoured by the wild beast." Yung pong word na instantly, baka sa aking pakiwari ay hindi pa nakakarating doon sa kaloob-looban, hindi pa sila tumatama sa lupa, ay sakmal na yung mga ngipin ng pangil ng mga leon sa kanilang gutom at bangis, at sila ay pinagluray-luray at sila ay kinain sapagkat itong mga taong ito ay gumawa ng hindi maganda sa buhay ni Daniel. Kaya nga yung buhay na sanctified ay ang paghihiganti ay wala sa kanya kundi nasa Diyos mismo. God is always in control. Kahit na mahirap kung minsan nagtatanong tayo na
kung bakit malapit ka sa Diyos at lalo ka lumalapit, ay lalong mas maraming mga challenges na ating nararanasan. Sa buhay ni Daniel, nakita ho natin ang katotohanan na habang lumalapit tayo sa Panginoon, talagang mayroong mga challenges sa buhay natin. At ang panghuli ay buhay na mapagpakumbaba. Si Daniel, bagamat nakita natin ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagiging malapit sa Diyos, masasabi nating pure and holy ang kanyang buhay, sanctified ang kanyang buhay, pero hindi niya ipinagyabang yon, kundi kanyang isinamang kanyang sarili sa mga Israelites na mga makasalanan. Ito'y tanda ng kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang gustong gawin ay hindi itaas ang kanyang sarili, kundi itaas ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Mula sa pool naman nakita natin na sa kanyang ugali, sa kanyang buhay, hindi niya gustong itaas ang kanyang sarili, kundi ang gusto niya ay itaas ang buhay o ang pangalan ng Panginoon. Di baling siya ay may baba, may taas lamang ang pangalan ng Panginoon. Yun ang kanyang gustong ipakita, hindi lamang doon sa mga taong naroon, kundi sa mga taong nakaka-witness sa kanya. Kaya yung buhay niya ay isang buhay na banal, naghihikayat, nagbubunga ng mirakulo, at isang buhay na mapagpakumbaba. So lamang po, Pastor, ang aking pong may babahagi. Salamat po. Napakaganda ng pagkaka-reflect ni Pastor. Mabilis po ang oras, 4:50 na po tayo. Mayroon pa po tayo isang schedule na magre-reflect. Ito po ay worker natin sa CLPM, sa pwersa po ng Treasury, si Ba't ba Pastor? Si Brother Marvin Roy, ADAP. Brother, sige nga. Magandang umaga po sa lahat. Para sa akin naman po, meron din po ako 3 puntos mula po doon sa segment na ating pinag-aaralan. Ang number 1 po, kita ko po na ito ay isa sa significant na masasabi kong kaya pala tayo ay tinawag na peculiar or special na mga tao. Kasi po tayo bilang mga Kristiyano ay mandated or we are called to live a sanctified life. Tayo po ay, ito po yung aking point number 1, tayo po ay tinawagan sa kabanalan. Hindi lamang tayo tinawagan na maging mabait. Pagkus po tayo ay dahil sa pagtanggap sa kabanalan ni Kristo, tayo ay nagbubunga ng mabubuting bagay. Pero po kasi ibang mga tao na pagka bigyan natin ng paunang salita tungkol po sa Diyos, ang sasabihin nila ay ang mahalaga, mabait ka, wala kang tinatapakang tao. Ngayon sa pag-aaral po natin kay Daniel, nakikita natin na ang tao ay tinatawagan sa kabanalan at mula po sa kabanalan ng Diyos ay magbubunga ng mabubuting bagay. Point number 2 naman po, sa buong chapter, sa buong section na ating pagbabasa, ay tinuturo na ang sanctified life ay hindi minsanan or one-time event. Kundi ito po ay progressive, nagpapatuloy habang ang isang Kristiyano ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi dito ni Pastor Marlon na ito ay lumalago, lumalalim. We have to remember that God also cares about the little things. Kasi iniisip ng ibang tao, ang ilalapit ko lang sa Diyos ay yung malalaking bagay o yung tingin ko mahalaga sa Kanya. Pero hindi po ganoon dahil pati yung mga inaakala nating simple o maliit na bagay ay mahalaga rin sa Kanya. At sa mga maliliit na bagay na to, ay nabubuo ang pundasyon, nabubuo yung pundasyon ng ating pagiging papagpasakop sa Diyos. Doon ito lumalalim. Sinisimulan natin sa maliliit na bagay. Kagaya ni Daniel, ako pinaniniwala na si Daniel, yung kanyang pagtatapat ay hindi lamang nagsimula sa Babylon, kung ay doon kung saan sila naging bihag, kundi nung siya ay bata pa sa kanyang lupang sinilangan, ay pinractice niya na ang pagpasakop sa Diyos na ito ay kanyang nadala at kanyang naging character. The last but not the least, ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos at pagpupunyagi kasama ang Diyos sa pananalangin ay kasama sa buhay ng lumalakad kay Kristo. Ibig sabihin po, ang sanctified life daw po ay pinapatibay ng ating mga spiritual disciplines. Ito yung ating pananalangin, ito yung ating mga spiritual disciplines, ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos,
At si Daniel po sa kanyang buhay, siya ay pinagpala. Ngunit sa kabila nito ay taglay niya ang kababaan ng loob. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi para ipagdiinan ang pagkakamali ng ibang tao, kundi upang ituro ang kabutihan ng Diyos. Hindi para magkawatak-watak ang mga magkakapatid, ang iglesia, kundi pag-isahin sa espiritu at katotohanan. Hindi patungo sa pagmamalaki ng kanyang kagalingan, kundi upang lalong pagpapasakop sa nagbibigay ng kapangyarihan. Yun lamang Amen. po. Amen. Maraming salamat, Brother Mervin. At mga kapatid, napakalawak o napakalalim po nito, napakalusog, napakayaman ng mga reflections natin dito sa buhay ni Daniel. Sana po ay magdulot po sa atin dito ng inspirasyon na maging steadfast, na maging matatag sa ating pong pagkakatindig at pagkakatayo sa ating pong patuloy na relasyon sa Panginoon. Meron po akong napansin din po sa talata po ng Banal na Kasulatan na nagpapakita na talagang lifestyle po talaga ni Daniel yung maging konektado sa Panginoon na nagdulot po sa kanya ng mabigat na dahilan kung bakit siya po ay naging matatag o sa kabanalan o yung buhay na napanatili niya yung buhay niya na malinis at hindi napadalas sa mga tukso. Ang sabi po doon sa 10 ng chapter 6 verse 10, mapapansin niyo po dito, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. And then, basahin po natin tuloy-tuloy. At siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw. So, patuloy, 3 ulit na nananalangin sa araw-araw, na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Dati na niyang ginagawa. So ito po talaga yung lifestyle na ni Daniel. Nakabuo siya ng isang habit, kagawian ng isang spiritual na pundasyon, kaya ang kanyang buhay ay nakasumpungan ng mga binanggit na po sa atin ng ating po mga kapatid kanina. So ito po ang isang mabigat na pundasyon, isang napakatibay na pundasyon na maging kagawian natin, maging estilo ng buhay natin. Yung patuloy tayong lumuluhod, 3 beses ulit, 3 ulit sa loob ng isang araw, kung kaya pa natin more than that. Okay, and tayo po ay magpasalamat sa harap ng Diyos sa ating pong mga tinatanggap, kahit gaano kabigat ang ating pong mga karanasan. Kaya ang oras po natin ay 4:57 na po ng umaga. Salamat po sa lahat ng mga kapatid natin na kasama natin ngayon sa FB Live. 45 na po ang bilang natin. At sa atin po mga kapatid dito ay 67 na po tayong lahat na dumalo sa atin pong Zoom 40 Days of Prayer. Ngayon pong umaga ay ang maglilid po sa atin sa ating pong topic na Day 21, November 1, ay God tests those whom He values, and ang topic, ang Florida District under Pastor Joseph Lulu. So bukas po naman, ang ating pong mga leader ay po ang ating prayer focus mamaya. Ang ating pong mga leader bukas, counsel to those who seek assurance of God's acceptance. Central Pampanga 2, sila po ang maglilid sa atin under Pastor Alp David. Marami pong salamat at ating pong hintayin ang ating pong pagsisimula ng ating pong proper na days of prayer.
After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Go!
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo manalangin, aking pong babasahin ang matatagpuan sa Juan 17:18. Ganito po ang sinasabi: kung paano ako'y iyong isinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Tayo pong lahat ay pumikit sa ating panalangin. Mapagpala namin Diyos, tahanan ay nasa mga langit, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa dakilan yung pangalan. Binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pag-araw-araw na paggagabay niyo po sa amin, pagbigay sa amin ng buhay, kalakasan at banal niyong biyaya, Panginoon. Kami po ngayon ay lumalapit sa inyo sa amin pong araw-araw na panalangin, Panginoon. Kami po ay humihingi ng gabay at patnubay sa aming pong gagawin na pagpuri sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na to, kami po ay humihiling ng inyong Santong Espiritu na waigawan niyo po sa bawat isa. Pagkaluban kami na makalangit na pag-iisip ng sa ganon, magampanan po namin ang aming tungkulin namin sa inyo na ayon sa inyong panukala sa bawat isa at maging kaaya-aya nawa po ito sa inyong harapan, Panginoon. Ininadalangin din po namin ang aming po may mga bahagi sa umagang ito na magbibigay po ng tinapay ng buhay. Sa katauhan po ito ni Brother Kim, hinihiling po namin, Panginoon, na samahan niyo po siya, kilusin niyo po siya sa inyong mapagpalang kamay. Kayo nawa po mangusap sa kanyang mga labi at ang aming pong mapapakinggan ay magmula lamang po sa inyo, Panginoon. Kami naman pong lumalapit sa inyo ng personal. Alam niyo po sa aming puso't isipan kung gaano po kami karumi sa inyong harapan. Ngunit sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus sa kanyang dugo, kami po ay tagumpay na nalinis at napatawad sa aming mga karumihan at pagkakasala, Panginoon. Dinadalangin din po namin na kayo nawa po maghari sa bawat isa. Ito lang pong samot dalangin sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Welcome po sa ating simula ng 40 days of prayer. At ngayon po ay ating simulan nito sa pamagitan ng isang maiksing paglilingkod. Salamat po sa ating nagbigay ng meditation song mula sa Palmayo SDA Church. At ang opening prayer po ay pinagkaloob ng ating kapatid, si Brother Allen Pasha, ang ating district president. Ang inyo pong presider, Sister Rosel Montebon. At ngayon po ay susundan tayo ng isang tanging bilang na ipagkakalupo ng mga kapatiran mula sa San Nicolas Church. At pagkatapos po nito ay ang message ng ating kapatid mula sa Bukaran Church, si Brother Kim Di Magnaong. Tayo po ay matatapos pamagitan ng awitin at panalangin ni Brother Marjon Tolentino. Salamat po at good morning sa ating lahat. Conscience
morning. Good morning po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa ating mga kapatid dito sa Central Luzon Provinces Mission. Ayan po ang inyong lingkod. Ako po si Brother Kim Dimagnaong dito po sa Florida Blanca District. Sa Iglesia po ng Bukaran. Ayan, sa mga hindi po hindi kabisado, ang Iglesia ng Bukaran ay din po sa malapit sa Klaa. Yan. Bago pumasok sa Klaa, meron po doong kapilya. Yan po. Okay, sa pagpatuloy po, ang atin pong ang pamagat sa babasahin natin ngayong umaga ay sinusubok ng Diyos ang mga pinahalagahan niya. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Mahabaging Diyos na nandyan po kayo sa taasan sa mga langit, sa oras na ito, Panginoon. Amin pong inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu na siyang aming makakasama habang kami po ay makikinig, magbabasa ng inyo pong mahalagang salita para sa amin. Nais po namin, Panginoon, na matuto sa mga nais po ninyo na aming matutunan sa umagang ito. Amin pong pinasalamatan, Panginoon, ang pagtugon ninyo sa aming panalangin. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Right. So, dito po, sa pagpatuloy, ang katotohanan na tayo ay tinawag na magtiis ng pagsubok ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay nakikita sa atin ang isang bagay na napakahalaga na nais niyang paunlarin. Kung wala siyang nakita sa atin na maari niyang luwalhatiin ang kanyang pangalan, ay hindi siya maglalaan ng panahon sa pagdadalisay sa atin. Amen? Si Kristo ay hindi naghahagis ng mga walang kabuluhang bato sa kanyang pugon. Ito ay mahalagang mineral na kanyang sinusubok. Council to Churches, page 54. Sa mga taong idinisenyo ng Diyos ay dapat pumupuno ng mga responsableng posisyon. Siya sa awa ay naghahayag ng kanilang mga nakatagong mga depekto upang sila ay tumingin sa loob at masuri nilang mabuti ang masalimuot na mga damdamin ng mga gawain ng kanilang sariling mga puso. At makita kung ano ang mali. Kaya maari nilang baguhin ang kanilang mga disposisyon at pinuhin ang kanilang mga asal. Ang Panginoon sa kanyang paglalaan ang Panginoon sa kanyang paglalaan ay dinadala ang mga tao kung saan masusubok niya ang kanilang mga kapangyarihang moral at ihayag ang kanilang mga motibo sa pagkilos upang mapagbuti nila ang tama sa kanilang sarili at iwaksi ang mali. Nais ng Diyos na ang kanyang mga lingkod ay maging pamilyar sa moral na makinarya ng kanilang sariling mga puso. Upang may sakatuparan ito, madalas niyang pinahihintulutan ang apoy ng paghihirap na salakayin sila upang sila ay maging dalisay. Ngunit, sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagpaparito? Sino ang tatayo kapag siya ay napakita sapagkat siya ay gaya ng apoy na magdadalisay at gaya ng sabon ng tagapaglaba at siya'y uupo na gaya ng magdadalisay ng pilak at kanyang lilinisin ang mga anak ni Levi at lilinisin sila na parang ginto at pilak upang sila'y makapaghandog sa Panginoon, isang handog sa katuwiran. Malakias 3:2 at 3. Pinapatnubayan ng Diyos ang kanyang mga tao, hakbang-hakbang. Dinadala niya sila sa iba't ibang mga punto na kinakalkula upang ipakita kung ano ang nasa puso. Ang ilan ay nagtitiis sa isang punto, ngunit nahuhulog sa susunod.
Sa bawat advance na punto, ang puso ay nasubok at sinusubukan ng mas malapit. Kung ang nag-aangking mga tao ng Diyos ay natagpuan ang kanilang mga puso ay sumasalungat sa tuwid na gawain ito, ito ay dapat makumbinsi na sa kanila na sila ay may isang gawaing dapat gawin upang magtagumpay kung sila ay hindi ibubuga mula sa bibig ng Panginoon. Counsel to Churches, page 55. Sa sandaling na pagtanto natin ang ating kawalan ng kakayahan na gawin ang gawain ng Diyos at magpapasakop na gabayan ng kanyang karunungan, maaaring gumawa ang Panginoon sa atin. Amen? Kung alisin natin ang kaluluwa ng sarili, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Counsel to Churches, page 55. Yan po ang atin pong babasahin sa umagang ito. Muli, magandang umaga. Okay, maraming salamat po sa ating kapatid, Brother Kim. Tayo po ay dadako na sa ating pong prayer band. Ang ating pong prayer focus for today, day 21, ay the ongoing evangelistic meetings in CLPM. So marami po ito mga kapatid, marami po mga prayer request actually. Salamat po. Meron po mga prayer request po actually mga kapatid dito sa ating po mga chat box, dyan sa chat box natin. Ginagather na po lahat yan, mga specific places, mga dako o lugar na pagdadausan po ng mga evangelistic meetings. Okay, mga ongoing meetings natin dyan. Isama po natin sila sa ating pong panalangin. Mga care groups, church involvements, at yung iba pa nating mga evangelistic meetings. Patuloy po natin isama mga kapatid sa panalangin ng ating pong malalapit na constituency meeting at ang ating pong pagsasurvey ng mga lupa na option para pagtatayuan po ng ating permanent office. Huwag niyo rin po kalilimutan sa Lunes na po ang ating pong inaugural ng ating office, temporary office sa Balibago. Sama na rin po natin sa panalangin yon at sana po ay maging matagumpay ang pagpa-facilitate natin dito po sa ating programa. Salamat po ng marami. God bless you po at punta na po tayo sa ating pong mga rooms. Salamat po. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Hello, good morning. Good morning po, brother. Good morning. Prayer request ko po. Sige po. Yung pong aming mga Bible interest na pinapangunahan ng layman namin dito sa Kabkabin, South Bataan po. Amen. Sige. Sa Kabkabin, sa Bataan, no? Yung po yung tatay, yung plant at church. Nawa yung mga Bible interest ay tanggapin nila mga katotohanan na dinadala sa kanila. At saka yung aming kapatid po, yung aming elder po ay may nasa hospital. Ang apelyido? Si Brother Joey Soriano po, pakisama po ng meron po siyang diabetes. Si Brother Joey. Sige po. Opo. Good morning po, Pastor. Ay, good morning, Ate Wing. Anong request mo?
Yung pong ating fast, yung ating evangelism sa Binukawan. Okay. Itong evangelism sa Kinawan. Opo. Tsaka pakisama po si Annalie ko yung bunso ko. Masakit po yung kanyang likod. Annalie ba? Annalie. Si Annalie pala, yung bunso mo. Opo. Mawala na yung kanyang pananakit ng likod. Sige. Thank you po. Mahirap din pag mayroong sakit, mga kapatid. Kaya kailangan natin dalangin sa Panginoon. Kasi mahirap mabala sa buhay ang may sakit. Sige, mga kapatid, tayo ay manalangin. Natin pong ito ng ating mga sarili sa Panginoon. Dakila po naming Diyos, Amang Banal, mahabagin sa lahat. Ang tahanin sa mga langit, Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Sa inyong kabutihan sa buhay namin, kami inyong pinagpala. Alam po namin, Panginoon, kami inyong ginising, binuhay sa umagang ito, binigyan ng buhay at lakas. Dahil may purpose kami sa buhay. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat sa buong magdamag ng aming buhay kasama ang aming pamilya, na magkaroon kami ng masarap na pagtulog at masarap na paggising. Sa umagang ito, Panginoon, aming pong dalangin ang aming mga sarili o sa lahat. Tugasan kami sa lahat ng aming pagkukulang, mga kalikuan, mga kasamaan. Ito may pag-iisip, mga hangarin, mga kadumihan sa aming puso. Panginoon, tulungan kami maging malinis sa inyong harapan at tulungan kami na maging mayroong kabanalan sa aming buhay araw-araw habang kami, Panginoon, naghihintay sa inyong kalawang pagparito. Sa oras na ito, Panginoon, namin pong pinapasalamatan ng inyong kabutihan sa buhay namin dahil sa inyong kabutihan, karoon kami ng kaligtasan sa likod ng aming mga kalikuan at kasalanan. At sa oras nito, andito ang aking mga kapatid. Ang focus po ng aming panalangin ng buong Central Luzon, Provinces Mission, Panginoon, ay ang mga krusada na ginagampanan, gagawin, or mga plano ng bawat iglesia, Panginoon. Dahil alam po namin na ito yung purpose. Bakit kami nagkaroon ng kaligtasan upang bahagi namin ang kaligtasan din sa mga taong hindi pa nakalam sa katotohanan. Panginoon, ang mga crusade nito ay mga plano mo po ito para sa mga taong hindi pa nakaalam sa katotohanan. Panginoon, pagpalain ng mga krusada, nagagampanan ng mga layman, mga pastor, o mga kapatid na tumutulong para sa gawain. Ganun, Panginoon, dalangin namin ang krusada ng Kinawan, Bagak Bataan, ng Area 3, Women's at LA, Panginoon, na ito ay maging matagumpay ayon sa iyong kalooban. Alam po namin na ito ay sunod na mga araw na, November 3 to 9. Ang hiling namin, Panginoon, ihanda mo yung mga taong aming paglingkuran, mga taong aming pahayagan ng mabuting balita. Sa pangunguna po ni Sister Daisy Dos, Panginoon, ay tulungan si Sister Daisy kasama ang kanyang partner, si Brother Kaptuto. Panginoon, alam po namin si Kaptuto ay hindi Adventist. Siya ay born again pero siya ay tumutulong para sa gawain ng paglilingkod sa lugar na yon. Tulungan ng mag-asawa na ito, Panginoon, ang inyong presensya at gawain ka ng maranasan. Hinahanda na po ang lugar kung saan kami magdadaos ng crusade. Tulungan na Sister Daisy na ma-manage ang mga bagay nito ayon sa inyong kalooban. Ganoon din ang mga kapatiran na pupunta doon, ilayo sa lahat ng disgrasya at kapamakan, mga sakit, upang walang abala sa aming crusade na gagawin. Ganoon, Panginoon, bigyan kami ng magandang panahon upang walang abala sa gabi-gabi naming pagpupulong. Ganoon, Panginoon, sa oras nito, ay dalangin namin ang kapatid na mayroong karamdaman, physical, Panginoon, tulungan sila na makarecover, bigyan sa kanila ang kalusugan upang walang hadlang sa kanilang pagtrabaho, sa kanilang mapangailangan, ganoon sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Sa Annalie Clemente, dalangin namin ang kapatid nito, ang matang ito, na tulungan siya, Panginoon, na maging maayos ang kanyang karamdaman o parang walang hadlang sa kanyang mga gawain at paglilingkod. Ikaw yung makatulong sa kanya, Panginoon, at i-remind din siya sa tamang pamaraan ng kalusugan.
Ganon din si Brother Joey Soriano, ang aming masipag na elder. Ingatan siya, Panginoon, at maging maayos din ang kanyang kalagayan. Ibigay sa kanya ang tamang pamaraan upang tuluyan siya at mabilis siyang gumaling sa kanyang karamdaman at para walang hadlang din, Panginoon, sa kanyang paglilingkod laging sa pagiging elder, Panginoon, at maayos ang gawain sa iglesia kung saan sa niya talaga. Ganon din, Panginoon, ang dalangin namin, ang mga interes sa iglesia ng Kabkabin, tulungan ng mga kapatid nito na silang nangunguna para sa gawain ng paglilingkod. Alam po namin ang mga kapatid nito ay masigasig sa gawain, Panginoon, mo silang pabayaan, lalo ang kanilang physical na pangailangan at ang higit ang material na pangailangan at spiritual upang walang hadlang sa paglilingkod at ang mga interest na kanilang pinaglilingkuran ay hipuin mo, Panginoon. Ihanda mo ang kanilang mga sarili, buksan ang kanilang mga puso't isipan upang tanggapin ka bilang kanilang personal na pagligtas. Ganon din, Panginoon, ang bawat iglesia na aming ginagampanan. Tulungan ang mga kapatid nito na patuloy na maglilingkod sa inyo. Ang kanilang katapatan ay hindi po ito, Panginoon, mawawala hanggang sa ikaw ay dumating. Ganon din, dinlangin ko ang bawat isa sa amin. Sa umagang ito, ang bawat pamilya, ang pamilya Sister Annie Pesimo, Panginoon, tulungan siya, ang kanyang pamilya, ang pagkapala ng langit, iibos mo sa kanilang tahanan, na pagpalain ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, maging material man, emotional, spiritual na buhay. Ganon, Sister Natiwing, tulungan sila, ang kanyang pamilya, ang kanyang pagiging elder sa iglesia ng Abukay. Tulungan siya, Panginoon, kasama ang kanyang buong sambayan at pamilya. Boss, may pagpapala din para sa kanila, Panginoon, na pangailangan araw-araw at maging papala siya kung saan siya nagtatrabaho. Ganun si Brother Melvin, Panginoon, ingatan ang kapatid na ito, ang inyong presensya at gabay, ang kanyang panghawakan palagi kasama ang kanyang buong sambayanan. Si Brother Don Manalastas, Panginoon, ang inyong kahabaan, kabutihan, na kanilang naranasan at patuloy mo pang iparanas sa kanila, Panginoon, ang inyong masaganang biyat pagpapala kasama kanyang buong sambayanan. At sa umagang ito, Panginoon, purihin ka at dakilain ka. Aming binabalik ang papurit pasalamat sa inyo dahil sa inyong kabutihan sa aming kung hindi kami narito, Panginoon, upang sambahin ka namin sa Espiritu at tahanan sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong kabutihan na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, sa oras nito. Patawarin niyo kami kung saan kami nagkulang at nagkasala, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis at kapangyarihan na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 And good morning Amen. po. Salamat po. Pagkain po kayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Salamat po sa inyo. God bless, ingatan kayo ng Panginoon sa araw nito. Pastor, Oy, hello po. ang ganda po pala ng boses niyo sa Zoom. Mukha kayong DJ. Ano ba? Di na tayo mag-personal, mag-zoom na lang tayo pag nag-sermon ako. Thank you po sa prayer. Di, ganun daw yun pag yung modulation pag yung kagigising ba. Hindi pa ka nakasigaw eh. Natural voice niyo pala yung Pastor. Natural pala yun. Sige, babalik na tayo doon sa ating chat room. Salamat sa inyo. God bless you all. God bless po. Ikaw ang aming Panginoon na pinupuri, pinasalamatan at nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagdidig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Thank you po, Pastor. Salamat po. Salamat po. Okay po. God bless po sa inyo. Sa panalangin, Pastor. Opo. Ilang Nahuli ako. Hindi ho ba tayong mag-open ng video para po tayo magkaroon ng picture taking sa ating grupo? Sige po, sa ating pong main session para meron po tayong souvenir.
Okay po mga kapatid. Okay po. Sinong gustong kumuha ng picture? Yun. Okay po. Okay po ng video. Tayo magpipicture na sa ating grupo. 1, 2, 3. Salamat po mga kapatid. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Okay po. Ingat po kayo mga kapatid sa ating paghanda sa araw ng Sabat. Good morning. Happy Touch. Happy day. Thank you, Pastor Ernie Marin. Po, ingat po kayo palagi. Thank you po. Thank you. Good morning po, Pastor Jerry. Meron lang po akong tanong. Pwede po magtanong? Ay, sige po. Ano po yun? Huwag mong mahirap. Yung po kasi biyanan namin, yung biyanan ko po, Pastor. Nag-i-invite po. Kasi yung biyanan ko po lalaki na matay na. Parang nag-i-invite po na pumunta kami. Di ba po, Pastor, hindi po dapat sa atin na yun. Saan po yung nag-i-invite? Sa sementeryo? Opo. Ganun po. Wala na po. Di po pwede pas na. Wala na po bang ibang lugar na pwede silang dalawin? Maho kayo ma-misinterpret eh. Kaya nga po. Pwede naman ho. Actually, wala naman sa atin. Sabi nga ho sa banal na kasulatan ay wala naman ho sa atin yan. Hindi naman natin yan. Alam naman natin na ang mga tao doon ay kasama dyan mga fellowship na lang ng family, pero bihira na ho siguro ngayon yung naniniwala na pinagdarasal pa yung mga pamilya nila na namatay. Pero yun talaga ang pundasyon ng Catholic, no? Kaya sila nagse-celebrate niyan to pray for yung mga nauna nang namatay. So with that, ay hindi po advisable siguro na kasi may mga mahina pa tayo mga kapatid, hindi kayo ma-misinterpret po kayo. Opo. Sabi nyo na lang ho yung kamag-anak ninyo na sa bahay nyo na lang pupuntahan. At doon nyo sila maipag-pray. Yun lang ho yung aking advice. Pero kayo pa rin. Apa. Good morning po sa ating minamahal na presidente. Ay, good morning. God first morning sa iyo, sa ating pong mahal na prayer coordinator, our dear Pastor Ernie Marin. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Hintayin natin yung iba. Lapit na tayo. Good morning sa lahat. Good morning, Pastor Seth. Good morning, Pastor. Good morning. Ayan na, babalik na sila lahat. Hindi ko na subaybayan yung ilan bilang natin sa Zoom. Umabot ba ng ilan tayo sa Zoom ngayon? Kanina po, Pastor, mga 104. 104. Ay, praise the Lord. 113 po, Pastor. 113. 113. Hindi ko nasubaybayan. Sa ating live stream. Asa na 'yon? Hindi ko makita eh. Live stream natin. Sa backstage, ilan na live stream natin. So umabot pala tayo ng 114. Praise the Lord. Palataya. Subalit ang aking dalangin, pagpalain nawa po ang bawat isa. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong pagsunod sa aming panalangin. Alang-alang po. 73 po, Pastor. Amen. Amen. Okay, 74.
Amen. Amen. Okay, mga kapatid, meron po akong nais na i-promote sa inyo na gusto ko pong ito ay inyong mabili kasi ito po importante sa ating pong paglago bilang mga Adventist, no? Ito pong aklat na ito na ating pong magiging devotional book next year ay importante po itong mapa sa kamay ninyo. Paglaanan po ninyo ito mga kapatid. I-promote na rin po ninyo sa ating mga simbahan. Ito po ay ipiprint ng Philippine Publishing House. Sa darating pong taon ay magiging sentro ng ating mga pag-aaral. Ang sumulat po nito ay si Pastor Dr. George R. Knight. Daily Devotional Lest We Forget. Ito po mga kapatid ay nakafocus sa history ng ating church kung paano ginabayan ng Panginoon ang ating iglesia hanggang sa ating marating ang ating kasalukuyang kalagayan. So kung hindi pa po kayo nakaka-order, mga minamahal na mga kapatid, ito po inyong i-order sa inyong mga pastor. Lumapit na po kayo sa inyong mga pastor at ito po ay inyong 15, no, mga kapatid. So nais ko pong ito ay mapa sa ating kamay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po. Tayo po ay dadako na sa ating closing song. Matay. Brother Kim. Para po sa ating closing prayer, tayo po'y manalangin. Panginoon namin nasa langit, amin po kayong pinupuri, Ama, sinasamba sa dakilang pangalan. Salamat o Diyos sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo sa amin sa bawat isa. Salamat Ama sa pagmamahal, pag-iingat at pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Ama, maraming pong salamat sa mensaheng aming nadinig. Naway may tatak namin sa aming puso at isipan at magamit sa araw-araw na pangkabuhayan, Ama. At naway ito'y mabahagi namin sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan para mailapit sa inyong banal na paanan, Ama. Ama, patawad po sa lahat ng aming nagong pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pakibuksan po ang mga video. Amen. Pakibuksan po ang mga video at tayo po ay bumati sa isa't isa. God bless. Morning. Po kayo. Morning po. Good morning po. Morning, good morning. Babak, Brother Jack. Yung mga video. Kaya po personal sa tayo po yung morning picture.
Smile. Grabe tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Baka po nadalo sa puntot ng mga bahal sa buhay. Good morning po. Salamat. Pagpapalit. Yes po. Sasalita ang humingiti. Huwag po pumunta sa patay. Hintayin nyo na lang po yung mga patay nyo dumalaw sa inyo. Po, isa pa. 1, 2, 3. Baka po mag-perfect pa kayo. Uli ng umaga. Yes po. Good morning, Brother Kim. Good morning po. God bless. Good morning po. Morning. Yes po. Salamat po. Good morning, Madam Polly. Good morning. Good morning. Morning, Cyrene. Ancheta. Bye. Good morning po. Happy Vesper. Happy Halloween. Oras po natin ay alas 5:45 na. Purihin ang Panginoon. Yes. Bye. 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 Bye-bye. Good morning. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan, salamat po sa lahat ng mga nakinig, sa lahat na nag-share. Maraming salamat po. Hanggang bukas po uli. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.